Welcome. Kumusta? Welcome to the vlog. Meron ako ritong Kickstarter parts. Ayan. So nakikita nyo, may iba sa kick gear na to. Itong kick shop. Ito yung bali tawag dito. Wrench na pangtanggal ng tornilyo. Ginamit kong replacement doon sa kick shop, doon sa original kick shop. Kasi yung original kick shop masira na yung ngipin dito. Kaya sa halip na bumili ako ng bago, ang ginawa ko, pumunta ako sa machine shop. Tapos itong existing ko na wrench, itong ginamit ko para maging kick shop ng kick gear. Dahil yung mga ngipin yung dating kick shop ay sira na, no? Yung una gusto ko ipagawa yung sirang ngipin ng kick shop. Sabi ng machinist, masyado raw maliliit, hindi niya kaya. Ay, actually kaya niya, sabi niya. Kaya niya, kaso masisira ulit. Kaya ang recommend sa akin ay bumili na lang ng bago. Kaya ako, naisip ko naman, kung bibili ako ng bago, ganun din ang mangyayari. Masisira din kasi pag nagkikik ako, madalas nagja-jam yung kicker. At yun ang nagiging dahilan kung bakit nasisira yung ngipin. Kaya ito ang naging idea ko. Palitan ko yung kick shop ng wrench. At ito ngayon ang kinalabasan. Yan. Ito yung ginamit ko sa kicker. Yan. Di ba? Gumagana yan. Sa halip na ipakilo ko, ginawan ko na lang ng paraan, pero iba. Dito, ang ginamit ko ay 21 mm. 21 mm. Pinawelding ko sa machine shop. So matagal na to sa akin, siguro isang taon na siguro mahigit. Hanggang ngayon matibay pa rin. Pero gumagana naman yung ano ko, push button ng motor ko. Ito ginagamit ko lang to for emergency. Ayun, kung gusto mong gayahin, siguro doon magawa mo to ng tama, no? Para sa akin, mas maganda yung ganito kaysa bumili ka ng bagong kick gear. Ayan. Matibay ang paggagawa niya. Hindi madaling na ano. Marami na akong remedyong ginawa dito pero hindi umubra. Kaya yun, buti na lang nakaisip ako ng idea. So kung gagayahin nyo to, nyo muna, pag-isipan nyo muna mabuti kung paano. Yan. Dito, ang ginawa kasi dito, tinanggal yung original na shaft, tinabas yung naka-welding dito. Yan. Tapos ito pinaliit ng konti, yung sakto lang sa mismong pagsasalpakan nito. Ito naman walang binago, walang tinabas kasi kasya to sa butas ng crankcase. Di ba? Yung kaperaso nito na wrench nagagamit ko pa.
Bali, sinasalpa ko na lang siya sa tubo para magkaroon siya ng hawakan ng wrench, ganyan. So yan, kung gusto mong biyahin, kung meron kang sirang kicker dyan, sira ang ngipin, wag mo muna ipakilo. Kung meron kang existing na ganito, pwede mong gamitin to pang shaft. Yung kaperaso niyan magagamit mo pa, tubo lang ang gamitin mo. Note, huwag kang gagamit ng ganito na genuine dahil baka hindi tabla ng lagari lang kasi pinamputol dito eh. So bago mo to ibagawa, susukatin mo muna dun sa kicker mo kung gaano kahaba yung kailangan para sumakto. So hindi ko na mapapakita sa inyo yung yung pagka-install nito kasi kaalis ko lang nito sa panggilid dahil ginawa kong kickless yung o yung wala nang padyakan. Gusto ko push button, pero ito nakatabi lang ito muna in case of emergency, saka ko gagamitin. So yun lang muna. Kung umabot ka sa portion na to, hit like and subscribe. Babush! Welcome. Kumusta? Welcome to the vlog. Meron ako ritong Kickstarter parts. Ayan. So nakikita nyo, may iba sa kick gear na to. Itong kick shop. Ito yung bali tawag dito, wrench na pangtanggal ng tornilyo. Ginamit kong replacement doon sa kick shop, doon sa original kick shop. Kasi yung original kick shop masira na yung ngipin dito. Kaya sa halip na bumili ako ng bago, ang ginawa ko, pumunta ako sa machine shop. Tapos itong existing ko na wrench, itong ginamit ko para maging kick shop ng kick gear. Dahil yung mga ngipin yung dating kick shop ay sira na, no? Yung una gusto ko ipagawa yung sirang ngipin ng kick shop. Sabi ng machinist, masyado raw maliliit, hindi niya kaya. Ay, actually kaya niya, sabi niya. Kaya niya, kaso masisira ulit. Kaya ang recommend sa akin ay bumili na lang ng bago. Kaya ako, naisip ko naman, kung bibili ako ng bago, ganun din ang mangyayari. Masisira din kasi pag nagkikick ako, madalas nagja-jam yung kicker. At yun ang nagiging dahilan kung bakit nasisira yung ngipin. Kaya ito ang naging idea ko. Palitan ko yung kick shop ng wrench. At ito ngayon ang kinalabasan. Yan. Ito yung ginamit ko sa kicker. Yan. Di ba? Gumagana yan. Sa halip na ipakilo ko, ginawan ko na lang ng paraan, pero iba. Dito, ang ginamit ko ay 21 mm. 21 mm. Pina-welding ko sa machine shop. So matagal na to sa akin, siguro isang taon na siguro mahigit. Hanggang ngayon matibay pa rin.
Pero gumagana naman yung ano ko, push button ng motor ko. Ito ginagamit ko lang to for emergency. Ayun, kung gusto mong gayahin, siguraduhin mo magawa mo to ng tama. No? Para sa akin, mas maganda yung ganito kaysa bumili ka ng bagong kick gear. Ayan. Matibay. Matibay ang paggagawa niya. Hindi madaling na ano. Marami na akong remedyong ginawa dito pero hindi umubra. Kaya, yun, buti na lang. Nakaisip ako ng idea. So, kung gagayahin nyo to, ano nyo muna, pag-isipan nyo muna mabuti kung paano. Yan. Dito, ang ginawa kasi dito, tinanggal yung original na shaft. Tinabas yung naka-welding dito. Yan. Tapos ito, pinaliit ng konti. Yung sakto lang sa mismong pagsasalpakan nito. Ito naman, walang binago. Walang tinabas kasi kasya to sa butas ng crankcase. Di ba? Yung kaperaso nito na wrench, nagagamit ko pa. Bali, sinasalpa ko na lang siya sa tubo para magkaroon siya ng hawakan ng wrench, ganyan. So yan, kung gusto mong biyahin, kung meron kang sirang kicker dyan, sira ang ngipin, wag mo muna ipakilo. Kung meron kang existing na ganito, pwede mong gamitin to pang shaft. Yung kaperaso niyan magagamit mo pa, tubo lang ang gamitin mo. Note, huwag kang gagamit ng ganito na genuine dahil baka hindi tabla ng lagari lang kasi pinamputol dito So bago mo to ipagawa, susukatin mo muna dun sa kicker mo kung gaano kahaba yung kailangan para sumakto. So hindi ko na mapapakita sa inyo yung pagka-install nito kasi kaalis ko lang nito sa panggilid dahil ginawa kong kickless yung o yung wala ng padyakan. Gusto ko push button, pero ito nakatabi lang ito muna in case of emergency, saka ko gagamitin. So yun lang muna. Kung umabot ka sa portion na to, hit like and subscribe. Babush!